Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Kyle. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bataan. Sa isang liblib na baryo, may isang binata na nagtatrabaho sa isang mansyon. Masipag at maaasahan ang binata at wala itong ginawa kundi ang gawin ang trabaho sa maghapon. Kahit sabihan pa ito ni Doña Santos na magpahinga, ngunit tila hindi napapagod ang binata. Sa angking kasipagan, tumagal ito sa trabaho at pinagkatiwalaan ng mga amo. Kyle, ikaw na muna ang bahala dito sa hasyenda. Matagal din kaming mawawala. Kasama mo naman dito ang ilang katulong. Sumulat lamang kayo sa amin kapag may kailangan kayo. Wika ni Doña Santos. Sige po, Doña. Kami na po ang bahala dito sa tahanan nyo. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi naman po namin to papabayaan eh. Tugon ni Kyle. Malaki ang tiwala namin sa iyo. Kaya alam namin na hindi mo pababayaan ang aming mansyon. Kung sakali man na hindi kami makabalik agad, hanapin mo ang anak kong si Jen. Wika ni Don Santos. Tumango lamang si Kyle. Matapos bilinan ang binata ay umalis na ang mga amo. Nagtataka naman si Kyle dahil para bang nag-iwan na ng babala ang mga amo. Gayunpaman, hindi nangahas na magtanong ang binata at sinunod lamang nito ang sinabi ng amo sa kanya. Nang makalis ang amo, kaagad nag-asikaso si Kyle sa hasyenda. Inayos ang kanyang mga dapat gawin. Paglipas ng mga araw, hindi pa rin nakabalik sa mansyon ang mga amo ni Kyle. At gaya ng habili ng mga ito, wala man itong alam patungkol kay Jen. Ginawa niya ang lahat upang mahanap ang amak na tinutukoy ng amo. Hanggang sa nakatanggap ng isang liham si Kyle. Naroon ang address ng tahanan na tinutuluyan ng anak na mag-asawang Santos. Kahit na hindi man alam ang gagawin, sinunod pa din ni Kyle ang nais ng mga amo. Hanggang sa mahagilap niya ang lugar na tinutukoy sa sulat. Liblib ang lugar. Malayo sa kabiasnan ang tinitirahan ng dalaga. Nang makarating sa mismong tahanan, nagtatakang tumingin kay Kyle ang isang matandang babae at isang dalaga. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Walang ibang nakakaalam sa lugar na to, kundi mga kamag-anak lang namin. Wika ng dalaga. Habang nakatutok ang sundang kay Kyle. Ako nga pala si Kyle. Hardinero ako sa mansyon ng mag-asawang Santos. Sila ang nagsabi sa akin na hanapin ko ang anak nilang si Jen. Hindi ko alam kung ikaw ba yung tinutukoy nilang anak pero sinusunod ko lang naman yung nakalagay sa sulat eh. Tugon ni Kyle. Napakunot naman ang noo ng dalaga. Ako nga ang anak nila. Siya ang lola kong nag-alaga sa akin simula bata pa ako. Pero nasaan ba sila mama at papa? Kailan pa sila nawala? Wika ni Jen. Hindi ko alam kung nasan sila eh. Dahil wala naman silang sinabi sa akin. Ang bilin lang nila. Hanapin kita kaya yun lang yung sinusunod ko.
Tugon ni Kyle. Napatango na lamang ang dalaga. Mabilis itong nag-impake ng mga damit at ilang gamit saka ito nagpaalam sa lola. Nang makapagpaalam, kaagad nitong niyaya si Kyle sa tahanan ng mga magulang. Nang makaalis sa liblib na lugar, nagsimula na si Jen na magtanong kay Kyle. Ano pa ang ibang bilin sa'yo ng mga magulang ko? Hindi ba nila talaga sinabi sa'yo kung saan sila pupunta? Tanong ni Jen. Matalim naman tumitig si Kyle sa dalaga. Kung alam ko lang kung nasan sila, edi hindi kita susunduin dito. Sila na lang dapat. Wika ni Kyle. Napakamot naman sa ulo ang dalaga. Sandali itong natahimik dahil sa sinabi ni Kyle at napaisip. Alam ko na kung nasan sila, Mama. Kaso, wala naman akong alam sa pakikipaglaban eh. Di gaya nila Ama. Sanay sila sa pakikipaglaban sa mga elemento gaya ng mga aswang. Wika ni Jen. Nagulat naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Matagal na panahon nang naninilbihan ang binata sa pamilya. Ngunit ni minsan ay hindi niya nalaman ang bagay na yon. Teka, anong ibig mong sabihin sa bagay na yon? Ano ba ang meron sa mga magulang mo? Ba't kailangan may kaalaman sa pakikipaglaban para malaman kung nasan sila? Tanong ni Kyle. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Seryoso itong tumitig sa binata. Hindi ba matagal ka na sa asyenda? Bakit parang wala kang alam patungkol sa mga magulang ko? Nagsasabi ka ba ng totoo? O isa ka lang sa mga kaaway? Wika ni Jen. Ang trabaho ko lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Kailanman hindi ko inalam ang buhay ng mga magulang mo. Ang mahalaga sa akin, magampanan ko ang mga gawain at pinapasahuran nila ako na maayos. Wala akong pakialam sa personal nilang buhay. Lalo pat pribado naman yun eh. Sinusunod ko lang ang utos nila. Kung wala kang tiwala sa akin, maaaring hindi ka naman sumama eh. Tugon ni Kyle. Hindi naman na nagsalita pa ang dalaga. Nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad habang walang imik. Pagkarating sa mansyon, kaagad pumunta sa isang silid ang dalaga na kahit na sino sa mga kasambahay ay hindi nakakapasok maging si Kyle. Nandito ang mga gamit nila Mama at Papa. Maaaring makakuha tayo ng ideya kung nasaan ba sila. Kaya samahan mo ko. Lalo na't ikaw ang pinagkakatiwalaan nila eh. Wika ni Jen. Nang buksan ng dalaga ang silid, hindi makapaniwala si Kyle sa mga nakita. Hanggang sa dumampot si Kyle ng isang sandata. Nagulat ang dalaga nang makitang nilalaro ito ni Kyle. Teka, bakit may panlaban sa mga aswang at iba pang elemento ang mga magulang mo? Napakarami ding iba't ibang medalyon at anting-anting oh. Tanong ni Kyle. Ikaw ang dapat tanungin ko niyan. Bakit alam mo ang mga ganitong bagay? Hindi kaya gaya ng mga magulang ko, natatangi ka din? Tugon ni Jen. Natatangi? Ano bang ibig mong sabihin sa bagay na yun? Ano ba kasing meron sa mga magulang mo? Tanong ni Kyle. Doon na nag-umpisa si Jen sa pagpapaliwanag sa binata. Ang mga magulang ko ay manunugis ng aswang, kaya kumpleto sila sa mga kagamitan eh.
Isa din yun sa dahilan kaya lumaki ako sa pangangalaga ng lola ko para malayo ako sa kapamakan. Pero habang lumalaki ako, naging mulat ako sa tungkulin ng mga magulang ko. Pero kahit anong nais ko na maging katulad nila, ayaw naman nilang pumayag eh. Dahil ang gusto nila, mamuhay ako ng simple at payapa. Paliwanag ni Jen. Nauunawaan naman ni Kyle ang mga sinasabi ng dalaga. Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa kanila eh. Mula ako sa pamilya ng mga manggagamot. Pero sa murang edad, kinailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa nang ubusin ng mga aswang ang buong pamilya ko. Hanggang sa napadpad ako dito sa asyenda ng mga magulang mo. Tugon ni Kyle. Labis naman ang pagkatuwa ni Jen nang marinig ang sinabi ng binata. Kaya naman pala malaki ang tiwala sa iyo ng mga magulang ko eh. Dahil natatangi ka din kagaya nila. Alam ko kung saan matatagpuan ang mga magulang ko. Pero kailangan matuto ako sa paggamit ng mga sandata para hindi ako maging pabigat sa iyo. Wika ni Jen. Sumang-ayon naman ang binata. Tinuruan ni Kyle ang dalaga sa paggamit ng sandata. Ngunit lalampa-lampa si Jen. Kaya nauubusan ng pasensya ang binata. Pwede ba? Ayusin mo naman. Nakakapagod magturo sa isang lampay. Uulit-ulit na lang tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras eh. Wika ni Kyle. Habang masamang nakatitig sa dalaga. Napayuko naman si Jen at napasimangot. Kagad namang nakonsensya ang binata sa mga sinabi niya kay Jen. Sige, aayusin ko na. Sisikapin kong matuto at hindi na maging lampa. Nakakahiya sa'yo eh. Mukhang nagiging pabigat na ako. Wika ni Jen. Teka, hindi ko sinasadyang sabihin ng mga bagay na yun sa'yo. Kulang ka kasi sa focus eh. Para bang nilalaro mo lang ang tinuturo ko. May potensyal ka naman. Malakas ka. Pasensya na sa mga sinabi ko ah. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Wika ni Kyle. Napangiti naman ang dalaga. Ayos lang eh. Nagiging totoo ka lang naman sa mga sinasabi mo eh. Hindi naman talaga ako tinadhana para makipaglaban. Gusto ko lang naman ng simple gaya ng nais ng mga magulang ko eh. Pero para bang hinahabol ako ng tinataguan na kapalaran. Ang gulo no. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko eh. Wika ni Jen. Natahimik na lamang ang binata sa mga sinabi ng dalaga. Huwag mo kasing takbuhan ng mga kinakatakutan mo. Harapin mo nang sa ganon. Palagi kang handa sa anumang laban. Tugon ni Kyle. Binabuti na lamang ng binata na pagpahingahin muna si Jen. Matapos ang araw na yon, hindi na mawala sa isipan ni Jen ang mga sinabi ng binata. Hanggang kinabukasan, desidido na ang dalaga na matuto at maging dalubhasa. Gaya ng mga sinabi ni Kyle, nag-focus si Jen sa bawat kilos ng binata hanggang sa natalo niya ito. Oh, natalo kita ha? Nanalo ko. Marunong na akong humawak ng sandata. May iligtas na natin ang mga magulang ko. Wika ni Jen. Napangiti naman ang binata. Sabi ko naman sa'yo eh, kaya mo yan. Kulang ka lang sa sermon at panlalait eh. Kita mo, natalo mo ako samantalang dalubhasa ako sa ganito ah.
Tugon ni Kyle. Natawa naman ang dalaga. Grabe ha, pero salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Nga pala, ano na ang plano at susunod natin hakbang? Tanong ni Jen. Napaupo naman si Kyle sa sahig. Kaagad nitong tinanong kung nasaan ang mga magulang ng dalaga. Nasaan na ba ang mga magulang mo? Sa tingin mo, tama kaya ang hinala mo? O baka naman patibong lang ang lahat para makuha nila ang gusto nila? Tanong ni Kyle. Sigurado akong naroon ang mga magulang ko dahil doon ang huli lang pinuntahan pero maaaring tama ka din eh. Gayunpaman, kailangan nating subukan para malaman natin eh. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Tugon ni Jen sa binata. Napatango na lamang si Kyle. Kagad na nagplano ang dalawa at kahit na hindi sigurado ang binata kung tama ba ang sinasabi ni Jen ay nagtiwala na lamang ito sa dalaga. Lahat ng sandata na kaya nilang dalhin, isinilid ng dalawa sa kanilang daladalang bag. Nagdasal pa si Jen bago tuluyang umalis sa kanilang tahanan, pati na rin si Kyle. Nangabayo ang dalawa lalo na't may kalayuan ang lugar na pupuntahan. At sa kalagitnaan ng paglalakbay, bigla na lamang silang hinarang ng mga grupo ng mga kalalakihan. Biyagi ng dalawang yan. Malakas ang loob niyong pumasok dito sa aking teritoryo. Nagkamali kayo ng pinasukan. Wika ng lalaki. Kagad namang nanlaban ang dalawa. Nagulat ang lalaki sa galing nila Kyle sa pakikipaglaban. Hindi kami naparito sa teritoryo mo para manakop. Napadaan lang kami dahil pupunta kami sa kuta ng mga aswang para iligtas sa mga magulang ng kasama ko. Pagpapaliwanag ni Kyle. Nagulat naman ang mga lalaki. Hindi niyo alam kung sino at ano ang binabangga niyo. Pupunta kayo sa kuta ng mga demonyo. Tapos dalawa lamang kayo. Mukhang sasaba kayo sa gera na walang sandata. Magpakilala muna kayo. Muling wika ng lalaki. Ako nga pala si Jen. Anak ng mag-asawang Santos na manunugis ng mga aswang. At ito naman si Kyla. Hardinero namin pero may kaalaman din siya sa pakikipaglaban. Pagpapakilala ni Jen. Matapos makilala ang dalawa, minabuti ng mga kalalakihan na dalhin sa kanilang kuta ang dalawa. Kilala ko ang mga magulang mo at halos lahat ng antingero dito sa ating lugar. Tinitingala sila dahil sa angking galing nila sa pakikipaglaban. Nga pala, ako nga pala si Kirby. Isa ding antingero. Wika ni Kirby. Natuwa naman si Jen sa narinig. Nabanggit mo pong kakilala mo mga magulang ko. Baka alam niyo po kung nasan sila. Ang alam ko lang po, susugod sila sa kuta ng mga aswang sa isang karatig baryo pero hanggang ngayon po hindi pa sila nakakabalik. Wika ni Jen. Nabanggit nga sa akin ng mga magulang mo ang plano nilang pagsugod. Kasama nila ang ilan sa mga antingero. Pero hindi pa sila nakakabalik. Binabala ko din at ng mga kasamahan kong sumugod para mailigtas ang iba pa naming mga kasama. Pero hindi namin alam ang eksaktong lokasyon. Tugon ni Kirby.
Alam namin ang eksaktong lokasyon. Pero kung tutulungan nyo kami, kailangang handa din kayo lalo na't ikaw na mismo ang nagsabi. Demonyo ang mga makakalaban natin. Hindi namin alam kung sapat ba ang mga kaalaman na meron kami. Mabuti na lamang napadpad kami dito sa baryo nyo. Wika ni Kyle. Maaari kayong turuan ngunit kung gagawin pa natin ang bagay na yon, nagsasayang lamang tayo ng oras. Magtulungan na lang tayo upang masugpo ang mga kalaban. Tugon ni Kirby. Kagad namang sumang-ayon ang dalawa. Sa halip na mag-aral, minabuti na ng mga ito na sumugod at iligtas ang mga mahal sa buhay. Nagsanib puwersa ang mga ito upang mas mapalakas pa ang kanilang kupunan. At kahit na hindi sapat ang kaalaman nila Jen, determinado ang mga ito na mailigtas ang mga mahal sa buhay. Kahit kapalit pa ay sarili nilang mga buhay. Isang gabi bago ang araw ng pagsugod, nag-usap muna si Kyle at Jen. Bakit sumama ka pa sa akin? Pwede mo naman akong iwan lalo na't hindi naman kasama sa trabaho mo ang personal na problema ng pamilya ko eh. Tanong ni Jen. Napabuntong hininga na lamang si Kyle. Hindi naman ako nandito para lang sa trabaho eh. Binabantayan kita dahil biniling ka sa akin ng mga magulang mo. Ayokong masira ang tiwala sa akin nila. At isa pa, parehas lang naman kami ng gusto eh. Katahimikan dito sa baryo natin. Kung masusugpo natin ang mga kalaban, hindi na natin kailangan pang maghirap. Wala nang mapapahamak at higit sa lahat. Hindi ka mapapalayo sa mga magulang mo. Tugon ni Kyle. Napangiti naman ang dalaga sa sinabi nito. Napakabuti mong tao. Mapalad ang babaeng mamahalin mo. Lahat ng nais mo para sa ikabubuti ng lahat. Pareho kayo ng mga magulang ko eh. Wala silang ibang inisip kundi ang maging tahimik ang buong baryo. Dahil nais silang makasama ako sa tahimik na lugar. Wika ni Jen. Hindi na nito napigilan ang pagpatak ng luha. Kagad namang niyakap ni Kyle ang dalaga. Pinakalma niya ito. Hayaan mo Jen. Gagawin ko ang lahat para makasama mong muli ang pamilya mo. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Magpakatatag ka lamang. Magtiwala ka sa sarili mo. Wika ni Kyle. Paano kung napahamak na sila? Paano kung huli na tayo ng dating? Hindi ko alam pero gustuhin ko maging positibo pero hindi ko maiwasang mag-isip eh. Tugon ni Jen. Sa'yo na mismo nang galing na nais ng mga magulang mo makasama ka sa tahimik na baryo. Hindi nila hahayaang mapahamak sila at alam kong lalaban sila para makasama ka. Tandaan mo, isa sa pinakamagaling na manunugis ang mga magulang mo. Kaya sigurado kung gagawa sila ng paraan para makauwi silang ligtas sa'yo. Tugon ni Kyle. Doon lamang nagsimulang kumalma ang dalaga. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nakatulog na si Jen ngunit si Kyle naman. Hindi mapakali at sa gabing yon ay hindi siya makatulog. Habang ang mga kasamahan naman, mahimbing na ang tulog ngunit nag-iisang gising pa si Kyle. Para makatulog, kinuha ni Kyle ang isang maliit na libro sa bag. Binasa niya yon at nagulat ang binata nang makita kung ano ang nasa loob ng libro.
Kagad na ginising ni Kyle si Jen upang balaan ito. Ngunit huli na dahil binihag na ito nila Kirby. Hindi maaaring maging balakid ka sa aking plano. Magsama-sama kayo ng mga magulang ni Jen. Pare-pareho kayong mamamatay sa aking mga kamay. Wika ni Kirby. Nakita ni Kyle ang mga magulang ng dalaga. Sugatan na ang mga ito at halos hindi na makalakad sa mga natamong sugat. Anong ginawa niyo sa kanila? Mga walang hiya kayo ah. Tama pala ang hinala ko. Dapat nung una pa lang hindi na ako nagtiwala sa inyo eh. Tumawa lamang si Kirby. Hinubad ang suot na kwintas. Doon lamang naramdaman ni Kyle na aswang nga ang kaharap. Kasalanan ko bang uto-uto kayo? Ang bilis nyo kasing magtiwala at nakakatawa kayo. Dahil hindi man lang kayo nagtakas sa pagkatao ko. Wika ni Kirby. Hindi nila alam na nakikinig pala sa kanila si Jen at nag-iisip na ito ng plano. Anong pinaplano mo? Anong gagawin mo kay Jen? Huwag ka lang magkamaling saktan siya. Dahil pipira-pirasuhin ko ang buo mong katawan. Tandaan mo yan, tanda. Banta ni Kyle. Naluha naman ang dalaga sa mga narinig. Kinakabahan man. Bumalik sa tinutulugan si Jen. Umakto ito na walang nalalaman. Kinabukasan. Kagad na hinanap ni Jen si Kyle kahit na alam niya na bihag na ito ng mga kalaban. Nasaan si Kyle? Nakita niyo po ba siya? Kagabi lang po, nandito lang siya eh. Nagkausap pa kami pero pagising ko wala na siya. Tanong ni Jen. Umakto namang nalulungkot pa si Kirby. Kakausap ko si Kyle kanina. Sinabi niyang uuwi na siya. Sinabi ko lang naman sa kanya kung ganong kadelikado ang pupuntahan natin. Nagmamadali na siyang umalis. Pagdadahila ni Kirby. Umakto naman ang dalagang nalungkot sa sinabi ng matanda. Alam ko namang mangyayari ito eh. Hindi naman magsasayang ng oras ang isang gaya ni Kyle para lamang iligtas sa mga magulang ko. Wika ni Jen. Niyakap pa nito si Kirby. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito naman ako at ililigtas natin ang mga magulang mo sa kamay ng mga demonyo. Tugon ni Kirby. Mabilis na kinuha ni Jen ang balisong sa bulsa. Itinarak yon sa leeg ng aswang. Sinong niloloko mo? Hindi ako ututo, no? Sige, lumapit kayo. Lalaslasing ko lalo ang ulo ng pinuno niyo. Banta ni Jen. Sinakal nito si Kirby gamit ang buntot pagi. Hindi naman ito nakalaban dahil sa sobrang gulat sa ginawa ng dalaga. Ngunit hindi naman malalim ang natamo nitong sugat. Katulad mo din ng nanay mo. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Tuso ka din kagaya nila. Pero hindi ko hahayaang na makalabas kayo dito ng buhay. Tandaan mo yan. Wika ni Kirby. Sinubukan pa nitong kumawala. Ngunit napakalakas ng dalaga. Anong akala mo? Tatanga-tanga ako? Ilabas niyo ang mga magulang ko at si Kyle. Kapag hindi niyo ako sinunod, mamamatay itong pinuno niyo.
Banta ni Jen. Mabilis namang kumilos ang mga aswang at sinunod ang sinabi ng dalaga. Dali-daling pinakawala ng mga ito ang bihag na ikinagalit ni Kirby. Mga uto-uto, walang utak, mga inutil kayo. Sa halip na tulungan niyo ako dito, pinakawalan niyo pa ang mga bihag. Wika ni Kirby. Sinikmuraan nito ang dalaga na ikinagalit ni Kyle. Walang yaka. Pagbabayaran mo ang pananakit mo kay Jen. Wika ni Kyle. Susugod pa lamang ito nang biglang inangat ni Kirby ang dalaga. Inihagis na ito at mabilis na kumilos si Kyle. Nagawa naman niyang saluhin ang dalaga. Kaya sa halip na si Jen ang masaktan, si Kyle ang tumama sa pader at dumugo ang ulo. Natatarantang nilapitan ni Jen ang pinata at sinuri ang lagay. Kyle, ayos ka lang ba? Tumutugo ang ulo mo ah. Bakit ba kasi sinalo mo pa ako? Hinayaan mo na lang sana ako eh. Wika ni Jen. Mabilis namang sumugod si Kirby. Kagad tumayo si Kyle upang protektahan ang dalaga. Kahit patuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo sa ulo nito. Tumakas na kayo, Jen. Ako na ang bahala dito. Kaya ko na ito. Ang mahalaga, makaalis kayo ng ligtas dito. Wika ni Kyle. Ngunit hindi naman nakinig sa kanya ang dalaga. Tumayo ito at kinuha ang buntot pagi. Hindi kita iiwan, Kyle. Magkasama tayong pumunta dito eh. Magkasama din tayong uuwi. Tugon ni Jen. Sabay sumugod ang dalawa sa mga kalaban. Takbo, iwas at hampas yan ang ginawa nila Kyle. Pagod na ang dalawa. Ngunit dahil determinado ang mga ito na manalo sa laban, nagpatuloy lamang sila. Ilang sandali pa ang lumipas ay napaupo na lamang sila Jen. Dahil bukod sa pagod ay sugatan na din ang mga ito. Sinabi ko naman sa iyo eh. Umalis na kayo at itakas mo na ang mga magulang mo. Ako nang bahala dito. Wika ni Kyle. Na siya namang mariing tinutulan ng dalaga. Tapos ano, ibubuwis mo ang buhay mo para sa amin. Pero hindi din naman kami matatahimik eh. Kung mamamatay ka, ganun din dapat ako. Tugon ni Jen. Wala na itong pakialam kung ano pa ang mangyayari sa kanila. Tumayo naman ang mga magulang ni Jen. Kahit sugatan na ang mga ito ay pinilit nila ang sariling lumaban. Tuwang-tuwa naman si Kirby. Humahalakak pa ito habang pumapalakpak sa tuwa. Sabay-sabay na kayong mamamatay. Magkakasama at sa kamay ko. Walang makakaalis sa lugar na ito hanggat nabubuhay ako. Wika ni Kirby. Mamamatay man kami, pero sisikapin naming ibalikan namin sa impernong pinanggalingan mo at kung saan ka nararapat. Tugon ni Don Santos. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Kahit sugatan na ay hindi sila nawala ng pag-asa. Sa paglipas ng mga oras, unti-unti nilang naubos ang mga aswang. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng malay ang mga magulang ni Jen. Naisin man ng dalaga na lapitan ang mga ito. Ngunit napapalibutan pa rin sila ng mga kalaban. Hindi naman hinayaan ni Kyle na muling masaktan si Jen.
Lahat ay ginawa ng binata para protektahan ang dalaga. Nang mga oras na yon, hindi alam ni Jen ang magiging kahihinatnan ng lahat. Patuloy lamang nakipaglaban ang dalawa hanggang sa hindi na kinayanan ni Jen ang pagod at napaupo na lamang ito sa sahig. Bakit ba hindi na lang kayo mamatay? Salot kayo dito sa mundo namin eh. Pakiusap, Ama. Kung narinig mo man ako, sana gabayan mo kami sa labanang ito. Hindi ko na alam kung paano matatapos ang lahat eh. Wika ni Jen habang nagdadasal. Ilang sandali pa, bigla na lamang umulan at napangiti si Jen. Ang pagod na nararamdaman ay tila nawala. Tinulungan ito ni Kyle na makatayo at hawak kamay nilang nilabanan ang mga kalaban. Hanggang si Kirby na lamang ang natira at hindi ito nagpatalo sa dalawa. Walang iya kayo. Hindi ako papayag na manalo kayo laban sa akin. Ako ang may iwang buhay at hindi kayo. Wika ni Kirby. Mabilis nitong sinugod ang dalawa. Ngunit hindi nagpapatalo ang dalawa at kahit napagod na, hindi sila sumuko para sa katahimikan ng lahat. At sa muling pagsugod ni Kirby, sakto naman ang pagwasiwas ni Kyle ng buntot pagi. Natamaan nito sa lieg ang lalaki at pumulupot yon. Mabilis na kumilos si Jen at sinaksak sa puso ang aswang. Nakagad namang kinamatay ni Kirby. Napangiti na lamang ang binata ng sa wakas. Nanalo na sila sa labanan ngunit bigla itong nawala ng malay. Matapos ang pangyayaring yon, nasugpo na nila Jen ang mga kalaban. Ilang oras ang lumipas. Nagising na si Kyle. Pinagtulungan ng dalawa na buhatin ang mga magulang. Hanggang sa nadala nila ito sa mga manggagamot. Nailigtas naman ang mga magulang ni Jen. Nagamot din ang mga sugat na natamo ng dalawa. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas. Tuluyan nang nagising ang mga magulang ni Jen. Masaya naman ang mga ito na makita ang anak. Kaagad silang nagpasalamat kay Kyle. Nagpatuloy pa sa pagsisilbi sa pamilya si Kyle. Habang si Jen naman, doon na nanirahan sa mansyon. Hanggang sa mas lumalim pa ang pag-iibigan ng dalawa. Nagpasya ang mga itong magpakasal. Hindi naman tumutol ang mga magulang dahil sa kabayanihan at kabutihan ng puso ng binata. Hanggang sa nagkaroon na sila ng sariling pamilya. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi pa rin malilimutan ng dalawa ang mga nangyari. Lalo na si Kyle. Mula sa pagiging kasambahay, naging isa itong hardinerong manunugis ng aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Verhel. Taong 1980. Bago, Negros Occidental. Isang pangkaraniwang binata itong si Verhel. Namumuhay bilang isang magsasaka sa bayan ng Bago. Ngunit may isang kaganapan sa buhay ng binata na tuluyang nakapagpabago ng kanyang pananaw sa buhay.
kaunting kaalaman patungkol sa ating bida. Mula ito sa pamilya ng mga manggagamot at antingero. Ngunit minabuti niyang mamuhay ng payapa, malayo sa mga kaalamang nakagisnan ng mga magulang. Bagaman albularyo ang ama, hindi naniniwala si Vergel sa mga engkanto at iba pang nilalang sa kabilang dimensyon. Ang totoo, sa tuwing may ginagamot ang ama na nabati ng engkanto o di kaya'y nakulam, ang palagi niyang sinasabi sa mga ito, "Maloko-loko ba kayo? Nasa isip niyo lang yun eh." Ilang beses na din siyang nagkaroon ng engkwentro sa mga aswang. Ngunit sadyang matigas ang paninindigan ng binata. Minsan isang gabi ay umuwi itong punong-puno ng kalmot at putik sa katawan. Nag-aalala ang mga magulang dahil sa nangyari sa kanya. Ang tanging dahilan lamang ng binata ay nadulas ito sa bangin at nagpagulong-gulong. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Vergel. Alam ko ang kaibahan ng galos na dulot ng pagsabit ng sanga ng puno ng kahoy at kalmot ng mga nilalang. Kaya magsabi ka sa akin ng totoo. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Tatang Minyo. Dahil nang suriin ito ng mabuti ang katawan ng binata, may 4 na magkakapantay na galos sa likod ni Vergel. Ang kulit niyo naman, tay. Sabing nahulog lang ako sa bangin. Madulas kasi masyado doon sa tapat ng bakuran ni Mang Berto eh. Tugon ng binata. Ngunit hindi naniwala sa kanya ang ama. Kinabukasan, maaga siya nitong ginising upang puntahan ang lugar kung saan siya nadulas. Bagaman tutol si Vergel, wala na siyang nagawa sa pasya ng ama. At napatunayan nga nitong nagsisinungaling lamang si Vergel dahil wala namang bangin sa harap ng bakura ni Mang Berto. Ikaw bata ka. Pagsabi ka nga ng totoo. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Minyo. Sa puntong ito, napilitan na ang binatang ikwento ang nangyari sa kanya. Nung gabing papauwi pa lamang galing sa isang inuman. Ayon sa binata, naglalakad siya pauwi nang makita ang 2 itim na aso. Inakala niyang naglalaro lamang ang mga ito sa daanan. Kaya kagad niyang pinugaw ang mga yon. Umalis naman ang mga aso at kagad siyang nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit laking gulat ng binata nang bigla siyang dambahan ng isa sa mga ito at kinalmot sa likuran. Dahil sa lakas ng pagkakadamba, natumba ito sa daanan. Dali-daling tumayo ang binata para sana tumakbo. Ngunit nahawakan naman siya ng isa pa. Dahilan para muli siyang mapasubsob sa putik. Sa pagkakataong yon, nakapa niya ang isang bato at hinampas ito sa ulo ng isa sa mga aso. Kagad namang napaatras ang mga nilalang na nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang makatakbo. Habang papauwi, naramdaman niyang humahapdi ang likuran, binti at mga braso. Nang matapat siya sa liwanag ng buwan, doon lamang niya nakita na puro sugat na ang buong katawan. Matapos magsalaysay ni Vergel, napailing na lamang ang ama. Ngunit pilit sinasabi ni Vergel na aso lamang ang umatake sa kanya at hindi naman mga aswang. Ewan ko ba sa'yong bata ka? Bakit hindi ka naniniwala sa mga aswang?
ikaw na mismo ang nakaengkwentro sa kanila. Tsaka ilang beses mo na akong nakitang gumamot ng mga nayanggaw, di ba? Alam mo, Perhel, hindi lang naman tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Ang daigdig ay parang isang malaking kapatagan na punong-puno ng mga hayop. May ilang kinakain at syempre meron ding kumakain. Pagpapaliwanag ni Tatang Minyo. Oo nga tay, pero hindi po talaga ako kumbinsido sa mga sinasabi niyo eh. Pasensya na po kayo pero hindi po ako naniniwala sa mga elemento hanggat wala akong nakikitang engkanto o aswang na nakatayo sa harapan ko. Pangangatwira ni Verhel. Ngunit hindi niya akalaing itatagas sa bato ang mga sinabi niya. Nang sumunod na araw, habang papaalis ng tahanan upang magtali ng kalabaw, may nakasalubong siya na dalawang babae. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng mga ito. Kaya huminto siya sa paglalakad upang sundan ng tingin ang mga babae. Huminto rin sa paglalakad ang dalawa. Lumapit sa kanya ang isa sa mga ito. Binata, hindi mo ba alam na kabastusan ang ginagawa mong pagtitig sa mga babae? Wika ng dalaga. Hindi naman nakapagsalita si Verhel. Kagad itong nagbaba ng tingin. Akmang magsasalita pa sana, para humingi ng tawad ay muling nagtanong ang isa pang dalaga. Saan nakatira si Tatang Minyo? Pwede mo bang sabihin sa amin kung saan namin siya makikita? Wika ng isa sa mga babae. Dahil sa hindi naman naghihinala sa kanila si Verhel, sinabi niyang tatay niya ang taong hinahanap ng mga ito. Laking gulat ng binata sa mga sunod na sinabi ng mga dalaga. Kaya naman pala nakikita mo kami. Bueno, pwede mo ba kaming samahan sa tahanan ninyo? Wika nito. Mas lalong nakaramdam ng kilabot si Verhel nang may napadaang isang kakilala at pinagtatawanan siya dahil nagsasalita ito ng mag-isa. Napagtanto ng binatang hindi nakikita ng ibang tao ang dalawang kababaihang kaharap. Bagaman takot na takot ay hindi ito nagpapahalata. Kagad itong tumugon sa mga babae. Saglit lang po ah. Itatali ko lang sa damuhan yung mga kalabaw namin. Wika ni Verhel. Matapos maitali ang mga kalabaw, kagad niyang sinamahan ang dalawa. Habang naglalakad ay pinakikiramdaman niya ang mga ito. Napakatahimik ng paligid. Maging ang yabag ng dalawang babaeng nakasunod sa kanya ay hindi niya naririnig. Sa pag-aakalang hindi na siya sinusundan ng dalawa, napalingon ang binata sa likuran. Ngunit nanlaki ang mga mata dahil kitang-kita niyang nakalutang ang mga ito sa hangin. Napalunok ng laway si Verhel. Mas lalong binilisan ang paglalakad. Pagkarating nila sa tahanan, kagad napansin ng ama ang kakaibang pamumutla ni Verhel. O anong problema, Verhel? Para kang nakakita ng multo. Aba teka, sino ba yung mga kasama mo? Ang gaganda naman yan, anak. Wika ni Tatang Minyo. Ewan ko tay, ikaw na ang humarap sa kanila, total. Ikaw naman ang hinahanap nila eh. Sige na po, magsisibak muna ako ng kahoy. Tugon ng binata.
Ngunit halata ng ama ang nararamdaman niyang takot. Agad itong pumwesto sa bakuran upang magsibak ng kahoy. Ngunit ang mga mata niya ay nakapako sa dalawang dalaga. Laking gulat ng binata nang bigla na lang yakapin ng dalawa ang ama. Tumatawa pa ang mga ito na tila natutuwa sa pagkikita nila na matanda. Napatingin pa si Tatang Minyo kay Vergel. Tinawag ito upang lumapit. Kaagad namang tumayo ang binata at naglakad papunta sa kinaroroonan ng ama, pati na rin ang dalawang dalaga. Vergel, gusto kong ipakilala sa iyo si Laina at Lovel. Siguro naman alam mo na kung ano sila. Pero kagaya nga ng nangyari sa iyo, alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Totoong ako ang nagpatawag sa kanila para patunayan sa iyo na may mga engkanto at diwata sa mundo ng mga tao. Wika ni Tatang Minyo. Kaagad silang pumasok sa tahanan. Pagkaupo pa lamang ni Vergel ay nagsimula ng mag-iba ang pakiramdam sa hindi malamang dahilan. Bigla na lang umihip ang napakalakas na hangin. Napapikit ang binata dahil dito. Laking gulat ni Vergel nang imulat ang mga mata dahil biglang nag-iba ang kapaligiran. Wala na siya sa loob ng tahanan at ang tangi niyang kasama ay ang dalawang dalaga. Anak ng po, anong ginagawa niyo? Nasaan ako? Sigaw ng binata. Napangiti naman ang dalawang dalaga at sinabing nasa loob siya ng kanilang dimensyon. Huwag kang mag-alala, Vergel. Diwa mo lang ang nandito sa dimensyong ito. Ang mortal mong katawan, nasa mundo niyo. Sinabi sa amin ng tatay mo ang kanyang problema. Nahihirapan siyang paniwalain ka sa mga kagaya namin na minsan nagiging sanhi ng kapahamakan mo. Wika ni Laina. Nagpakilala ang mga ito sa kanya bilang gabay ng ama. Ito din ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na manggamot. Maging ang lahat ng mga pangangailangan niya kagaya ng mga halamang gamot. At mga pangontra ay pinagkakaloob din sa kanya ng dalawang diwata. Habang tumatagal ang pag-uusap nila, unti-unting gumagaan ang loob ng binata sa dalawang dalaga. Napapansin niya ding unti-unting nag-iiba ang kapaligiran sa dimensyong yon. Nung dumating siya ay halos napakasilaw na liwanag lang ang nakikita. Ngunit habang nagtatagal ay unti-unting nagkakaroon ng hugis ang mga puno, bundok at mga halamang nasa paligid. Hanggang sa tuluyan na siyang binalik ng dalawang dalaga sa mundo. Nang dumilat ang binata ay nakaupo pa din siya sa tabi ng dalawang dalaga. Kaharap nila si Tatay Minyo. O ano anak, siguro naman makikinig ka na sa lahat ng mga ibinibiling ko sa iyong bata ka. Alam mo Vergel, wala namang masama kung maniniwala ka at irerespeto ang presensya ng mga elemental. Kung minsan, makakatulong pa ito sa iyo. Wika ni Tatay Minyo. Simula ng araw na yon, nagbago ng tuluyan ang paniniwala ng binata. Dahil kaakibat ng ginagawang pagdadala sa kanya ng dalawang dalaga sa kabilang dimensyon. Nabuksan rin ang kanyang ikatlong mata. Nung unang mga araw ay halos hindi nakakatulog si Vergel. Dahil ultimo sa loob ng silid ay may nakikita siyang mga nilalang na pagala-gala. At sa tulong ng ama, nagawa niyang sanayin ang sarili sa mga ganong tanawin. At hindi nagtagal,
Niyakap na ng binata ang pagiging manggagamot. Unti-unting tinuro sa kanya ni Tatang Minyo ang mga pamamaraan at nagawa nga ng binatang pantayan ang kakayanan ng ama. Ngunit kagaya ng lahat ng mga nilalang, dumating ang pagkakataong pinakaayaw ng binata. Ito ay ang pagpanaw ng ama. Isang araw, inutusan siya ng ama na pumunta sa gubat upang manguha ng mga halamang gamot na gagamitin sa paggawa ng pangbanyos. Medyo malayo ang lugar na pinagkukunan. Kailangan mo maglakbay ng isang buong araw bago yun marating. Hindi naman tumanggi si Verhel dahil kasama niya sa paglalakbay ang 2 gabay na matanda. Pagkarating nila sa lugar, kagad napansin ng binata ang kakaibang kinikilos ng 2 diwata. Kaya kagad niyang tinanong ang mga ito. "Oy kayo dyan, bakit parang nakalunok kayo ng isang buong kamyas? Anong problema?" Tanong ni Verhel. Kagad namang ngumiti ang 2 at inaya na siyang umuwi. Masayang naglalakad ang 3 papunta sa tahanan ng binata. Ngunit laking gulat ni Verhel nang makita ang napakadaming tao sa kanilang bakuran. Normal naman sa kanya ang ganoong tanawin dahil sa magaling na manggagamot ang ama. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay tila kinakabahan si Verhel dahil sa mga nangyayari. Tuluyang gumuho ang mundo ng binata nang makita si Tatang Minyo. Nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Kagad binaling ni Verhel ang tingin sa 2 diwata na nooy humahagulgol na ng iyak. "Patawarin mo kami, Verhel. Hindi namin ito sinabi sa'yo. Ito ang kahilingan ng tatay mo sa amin eh. Ayaw niyang makita mo siyang mamatay. Sana maunawaan mo ang ginawa namin." Wika ni Lovell. Napatango lamang si Verhel bilang pagtugon. Kagad nilapitan ang bangkay ng ama. Pagkahawak niya pa lamang dito ay naramdaman niyang tila lumabas ang kaluluwa sa katawan at nangiikot niya ang paningin. Nakita niya ang walang malay na katawan. Nakahiga mismo sa tabi ng ama, habang pinapaypayan ng mga nakikiusyoso. "Verhel anak, huwag ka sanang magalit sa akin at kina Lovell. Ayokong makita mo akong naghihirap sa huling sandali ng buhay ko. Maunawaan mo sana ito. Kahit na mawala ako anak, alam ko namang may iwan sa isipan at alaala mo ang mga tinuro ko sa iyo. Ipagpatuloy mo lamang ang magandang nasimulan mo. Tumulong ka sa kapwa nang hindi naghihintay ng anumang kapalit." Wika ng ama. Nang matapos ay nagpaalam din ito kagad. Kasabay ng pag-alis ng kaluluwa ng ama ay ang pagbalik ng binata sa katawang tao. Isang malungkot na kaganapan yon sa buhay ng binata. Pero kagaya ng turo ng ama, kailangan niyang magpatuloy sa buhay na inilaan sa kanya ng Diyos. Hindi naglaon na ikinilala si Verhel bilang isang mahusay na manggagamot. At ang katuwang niya ay ang 2 diwatang gabay ng ama. Nang mga panahong ito, naganap ang pinakauna at pinakamalakas na engkwentro ng binata sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Isang pamilya ang lumapit sa kanya upang magpa-cleansing ng kanilang tahanan. Medyo malayo ang lugar,
kaya nag-aalangan si Virgel na tanggapin ito. Ngunit wala naman siyang nagawa dahil sa pag-uudyok ng dalawa niyang gabay. Alam mo, Virgel, tungkulin mo din ang pag-cleansing ng isang tahanan. Hindi mo pwedeng tanggihan yun dahil isa itong uri ng pagtalikod sa iyong gampanin bilang isang manggagamot. Wika ni Laina. Dahil ayaw din ng binatang madungisan ang pangalan ni Tatang Minyo, pumayag itong tanggapin ang trabaho. Mabuti na lamang at nag-alok na masasakyan ang mga mag-asawang humihingi ng tulong sa kanya. Kaya napadali ang pagpunta nila sa tahanan ng mga ito. Pagkarating sa lugar, kagad nilibot ng may-ari si Virgel. Bagong-bago ang tahanan at nangangamoy pa ang pintura. Ayon sa may-ari, hindi na nilang nagawa pang ipa-cleansing ang lugar bago pa magpatayo ng tahanan dahil wala naman silang kilalang manggagamot na gagawa noon. Napaisip ang binata sa sunod na sinabi ng may-ari ng tahanan. Bago ka magsimula, Virgel, gusto kong malaman mo na hindi ikaw ang unang manggagamot na magsasagawa ng cleansing sa lugar. Nagpatawag na din kami noon ng pare ngunit sa kasamaang palad, hindi nito tinuloy ang paglilinis. Bigla na lamang itong umalis na parang takot na takot. Wika ng may-ari na nagngangalang Mang Mando. Akala ko ba manong wala pang nakakasubok? Pero teka, kung pari nga mismo napatakbo, ano pa kayang magagawa ko bilang isang albularyo? Tanong ni Virgel. Kagad namang nagmakaawa ang may-ari ng tahanan. Dahil naroon na ang binata, itinuloy na lamang niya ang pagkiklensing. Kagad nagpahanda ng mga kagamitan ang binata at akmang magsisimula na siya sa ritual. Nang bigla na lang nahulog ang isang malaking banga sa sala. Kagad namang nagwika si Luel sa binata. Hindi biro ang mga kaharapin natin dito, Virgel. Pero tatagan mo lang ang kalooban mo dahil nandito kami ni Laina sa tabi mo. Wika ni Luel. Walang ibang nakakakita sa dalawang gabay ng binata kundi siya. Kaya medyo pabulong ang pakikipag-usap niya sa mga ito. Laina, Luel, magsalita nga kayo. Ano bang meron sa bahay na to? At kung alam niyo naman, pwede bang sabihin niyo sa akin kung anong uri ng kakarapin ko? Tanong ni Virgel. Sabay naman tumugon ang dalawang diwata ng demonyo. Medyo napalunok ng laway si Virgel sa narinig. Alam niya kasing hindi nagbibiro ang dalawang diwata. Ni minsan ay hindi nagsinungaling ang dalawang diwata sa kanya. Kaya kung anuman ang sinabi ng mga ito, alam ni Virgel na ito ang katotohanan. Matapos niyang magsagawa ng ritual, sinimulan na niya ang pagtataboy ng mga elementong nakatira sa tahanan. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ni Virgel ang pagbigat ng ulo. Hanggang sa maging ang paningin, unti-unti na ring nanlalabo. Laking gulat ng lahat nang bigla na lamang siyang natumba sa kalagitnaan ng pag-uusal ng mga dasal. Nang magmulat ang binata ay nakita niyang kakaiba na ang kapaligiran. Punong-puno ito ng lawa ng apoy at nagbabagang mga bato. Habang iniikot ni Virgel ang paningin sa paligid, nakarinig siya ng isang boses.
Sa palagay mo, mapapalis mo ko, albularyo? Pasensya ka na pero ako ang nauna sa lugar na ito. Mas makakabuti sa iyo na hindi ka na lang makialam sa mga bagay-bagay. Dahil wala ka din namang magagawa. Wika ng boses. Nang mga sandaling yon napagtanto ng binata na ang kausap niya ang mismong demonyong tinutukoy ng mga diwata. Huwag ka mag-alala, demonyo. Hindi naman kita papalisin sa lugar na ito. Gusto ko lang naman, magkaroon tayo ng kasunduan. Wika ni Verhel. Tumawa naman ng malakas ang demonyo. Ang lakas ng loob mo, bata. Ikaw pa talaga ang may ganang magturing ng isang kasunduan. Pero sige, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Tanong ng demonyo. Pinag-isipang mabuti ni Verhel ang mga kondisyong ibibigay niya sa nilalang. At muli itong tumugon. Wala kang sasaktan sa mga taong naninirahan dito. Dahil sa oras na makarating sa akin napahamak ang mga tao, wala akong ibang sisingiling kundi ikaw. Wika ni Verhel. Sabay kumpas ng kamay. At sa mismong harapan niya ay naglabasan ang mga kadenang gawa sa nagbabagang mga bakal. Pumulupot ito sa leeg ng demonyo na parang panali. Anong ginawa mo? Tanggalin mo to sa leg ko. Galit na wika ng demonyo. Hindi ko yan tatanggalin. Dahil yan ang magsisilbing alas ko para sundin mo ang gusto ko. Dahil sa oras na magkamali ka, unti-unti kang hihilahin ng kadenang niyang pabalik sa impernong pinagmulan mo. Tugon ni Verhel. Maniwala man kayo sa hindi. Napaluhod ng binata ang demonyo. Gamit lamang ang ilang mga dasal. Dahil sa mga kaganapan, maraming tao ang humiling na puntahan din ni Verhel ang kanilang mga tahanan. Hindi makapaniwala ang binata na magagawa niyang magpaluhod ng demonyo. Gayunpaman, nanatiling mapagkumbaba si Verhel. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa din siya sa panggagamot. Bit-bit ang mga alaala ng ama at paggabay ng kanyang gabay na diwata. Maraming salamat sa kwentong ito, Verhel. Iba talaga ang lakas ng mga taong nais gawin ng tama, no? Napalaki ni Tatang Minyo si Verhel na mabuti at magaling na manggagamot. Maraming salamat din sa aking mga tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa ating mga kwento. Sa muli niyong pakikinig. Paalam.